Good day! Pag-usapan naman natin ang HTML basic tags and attributes. So, nandyan yung headings, paragraphs, styles, formatting, quotations, comments, and colors. So, ito yung mga kadalasang tags and attributes na ginagamit natin pagka nagsisimula tayong aralin ang HTML. So, yung una ay HTML headings. Ginagamit natin ito para magkaroon ng structure yung ating HTML document. Kadalasang nilalagay sa pinakataas or sa title ay yung H1 dahil yun yung pinakamalaking heading sa lahat. Then, paliit siya ng paliit hanggang H6. Ito yung example natin ng code ng HTML headings. So dito, pinakita na from H1 to H6. Then sa baba ng headings, meron tayong ginamit na paragraph. Gumamit tayo ng line break saka ng code element. Kapag i-check natin yung output niyan, ganito yung itsura. So, gaya ng nabanggit natin, ang pinakamalaki ay yung H1. So, yun yung this is a heading 1. Then, paliit siya ng paliit hanggang H6. Yung laman naman ng ating paragraph ay pinapakita dito na gumamit din tayo ng less than saka greater than. Okay. So, kung mapapansin ninyo, ang less than saka greater than na symbol ay ginagamit natin sa mga tag. Okay? So, kung halimbawa, gusto ninyo yung i-display as a content yung ating less than at greater than na symbol, gagamit tayo ng code element. Para saan ba yung code element? Ginagamit siya to display yung mga computer code in a monospace font. So, kung paano natin siya gusto makita, halimbawa nga, as a symbol, gagamit tayo ng code element. And ang ginagamit natin para sa less than symbol ay yung ampersand LT and ampersand GT naman para sa greater than symbol. For the HTML paragraphs, ang ginagamit natin ay yung P element. Then, meron din tayong tinatawag na HR. Ito yung horizontal rule. Then, pre-formatted text naman yung PRE. Okay. Check natin yung code para sa HTML paragraphs. So, yung una, ayan, meron tayong P element para dun sa paragraph. Then, HR naman para dun sa horizontal rule or ito yung horizontal line. Ginagamit natin siya to separate yung ating content para mas maging organized or ma-divide kung alin yung magkakasamang content. Then, number 3 naman is yung pre-formatted text. Sa pre-formatted text, i-display niya yung text kung paano mo siya nailagay doon sa code natin. Example, ito yung output. Ayan, so yung number 1, so normal way lang ng paglalagay ng paragraph, gumamit tayo ng P element. Then yung nakikita nyong horizontal line, bago mag number 3, ayan na yung horizontal rule. Then, yung number 3 naman, yun nasa may pinakababa, yung formatted text, tapos nasa baba na yung spacing and line breaks preserved. So, ganun kasi natin siya nilagay sa code, kaya ganun din yung makikita natin sa output. Okay? Ang paragraph kasi, kahit na lagyan nyo yan ng space doon sa code editor natin, hindi siya bababa, okay? Or hindi niya susundin yon hanggat hindi natatapos yung buong line. So, kung gusto ninyong kung paano yung pagkaka-code, ganun din yung makikita sa output, ang gagamitin natin ay pre-formatted text. Next, so proceed naman tayo sa HTML style attribute. Okay, so hindi na to tag. Isa na siyang attribute. Ano ba ang attribute? Sinasama natin siya sa start tag. Okay, so nagbibigay siya ng additional information doon sa ating element.
For the style attribute, ginagamit naman natin siya para makapaglagay ng design doon sa ating element. For example, gusto nating baguhin yung color ng ating text. So, pwede tayong gumamit ng style attribute. Baguhin yung font size. Baguhin yung background color. Baguhin yung padding. Pag sinabi nating padding, ito yung space doon sa ating element. Halimbawa, maglalagay kayo ng space sa taas, sa left side, sa right side, saka sa may bottom part. So, ginagamit natin dyan ay padding. Then, meron din tayong text align at font family. Ito yung sample code natin. Ayan. So, binago natin yung color. And yung paragraph, binago natin yung font size. Naglagay din tayo ng color. Then, yung sumunod na paragraph, binago natin yung background color. Naglagay tayo ng light yellow. At naglagay tayo ng spacing. Yun yung padding. Then, yung last paragraph naman, binago natin yung text align. Ginawa nating center. At binago yung font family. Ito yung sample output niyan. Yan. So, yung heading natin, naging kulay blue. Then, yung sumunod, yung first paragraph, medyo lumaki siya kasi binago natin yung size at binago rin yung kulay. Ginawang green. Then, yung sumunod na paragraph, meron siyang background na light yellow. And kung mapapansin ninyo, hindi saktong-sakto yung pinaka-background niya doon sa pinaka-paragraph. Okay? Kasi naglagay tayo ng padding. So, yun yung spacing sa top, sa left, sa bottom, at sa right side. Then, yung last paragraph, naka-center at iba yung font family. For the HTML text formatting, ito naman yung mga kadalasang ginagamit pag gusto natin baguhin yung format ng ating text. So, yung title, B, strong, I for italic, EM for emphasis, and of course, yung U for underlines, mark, small, sub, and sup. No? Itong sub for subscript, ginagawa nating maliit yung text as nasa bandang baba. Superscript naman ay ginagawa ring maliit yung text pero nasa taas naman. Ito yung sample code natin. Ayan. And ito yung output. Ayan. Para sa bold and strong, ayan, parehas sila. Kinakapalan nila yung text natin. No? And for I saka EM, parehas din. Ginagawa niyang slant yung ating text. And of course, yung U, nilalagyan niya ng underline or guhit sa ilalim yung ating text. Yung mark naman, kukulayan niya ng dilaw yung ating text. So, naka-highlight. Then, small naman, dilitan niya yung text. Then, subscript, ito yung number 2. Nandun siya sa bandang baba at medyo maliit siya. Yung superscript naman, nasa taas at medyo maliit. So, lahat ng ito ginagamit natin to emphasize important words.